Dahil grabe ang revelasyon sa Kabanata 86, sasabihin ko na agad sa inyo na si Okita Soji ay kinilala bilang pinakamahusay na manslayer kahit pa may tuberculosis ito. Yes po, tama ang inyong narinig, siya ang pinakamalupit kahit pa may sakit, ay hindi maipagkakaila ang kanyang husay sa paggamit ng espada. Nagtalunan mga kapups ko dito sa lugar namin nang mabasa nila ito. Sorry na agad kung late na itong upload ko, ang dami kasing image annotation na isinend sa akin, may kasama pang LiDAR pero tinanggihan ko muna, unahin ko muna kayo mga kops. Kaya kung handa na kayo, tara na at umpisahan na natin. What's up mga kops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 86. Sa umpisa ng kabanata, makikita ang pagbabago ng pangyayarihan ng labanan para sa ika-10 round ng Ragnarok. Lubos na pinaayos ang entablado dahil na rin kinonsidera ang mga nangyari sa mga nagdaang mga labanan kung saan maraming manunood ang nasugatan. Ang entablado ay natapos na may espesyal na mga tala, at ayon sa hiling ng lalaban para sa mga gods, ang arena para sa ika-10 na yugto ay isang ganap na rekreasyon ng isang bahagi ng Kyoto, Japan sa panahon ng Edo sa taong 1868. Nagtaka ang mga gods na nanonood, dahil ang arena na napili ni Susano ay pumapabor sa panig ng mga tao. Inilahad sa atin ni Heimdall na ang mga gods ay may 5 panalo at 4 na talo, at ang bilang tungo sa paggunaw ng sangkatauhan ay nasa 2 talo na lamang. Ang humanity ay literal na nasa dulo na ng bangin ngayon, at para pabagsakin sila mula sa banging ito, ang pinakadakilang Diyos ng espada ay bumaba na mula sa kalangitan. Ikukwento na sa atin sa wakas na noong sinaunang panahon, pinatay ng Diyos na ito ang ahas na may 8 ulo na nagngangalang Yamata no Orochi. Gamit ang espadang Tosuke no Suguri, kasing haba ito ng 10 handbreadths, ay ipinanganak sa mundong ito ang Kenjutsu, na nangangahulugang pag-aaral ng espada sa sandaling iyon. Pagkatapos ay may isinilang na espada mula sa buntot ng Yamato no Orochi, isang maalamat na sagradong kayamanan ng Amen o Mirekumo no Tsurugi, ang Heavenly Sword of Gathering Clouds. Gamit ang espada na yun, parang bagyo siya sa galit, kasing bilis siya ng kidlat, at pinaslang niya ang masasamang Diyos ng Takamagahara, ang mataas na kapatagan ng langit. Isa siyang sword god na kinatatakutan bilang mabangis na Diyos, at ngayon ang oras niya para ipakita ang kanyang reputasyon. Siya ang origin ng Kenjutsu, at siya ang pinakamalakas na god slayer na si Susano no Makoto. Bumalik ang eksena sa dalawang maglalaban at pinagmasdan ni Susano ang kapaligiran, at tuwang-tuwa siya sa nakikita niya sa Bakamatsu. At pagkatapos ng ilang saglit ay ipinakilala naman ni Heimdall ang mandirigma ng sangkatauhan, at makikita ang napakaangas na pagpasok nito sa arena. Bibigyan rin ni Heimdall ng malupit na introduction si Okita. Ikukwento sa atin na sa panahon sa kasaysayan ng Japan kung saan ang mga lalaki ay puno ng pagnanais at diwa ng pakikipaglaban, nagsagupaan ang mga espada at mga ideya, at maraming buhay ang nawala sa lugar na iyon. Ito ay ang Kyoto sa pagtatapos ng Edo period. Sa lungsod na ito kung saan maraming mandirigma at mga dalubhasa sa espada ang ipinanganak, ang pinakatuktok ng Kenjutsu ay puno ng sining ng pagpatay ng tao, at sino ang pinakamalakas na tagapatay mula sa panahong iyon. Siya ba ang naging pinakamahusay sa maliit na tabak sa Hapon, at lumikha ng maraming mapagpasaway na Ronin na si Sasaki Tadasa Baburo, mula sa Mimawarigumi. Siya ba ang tinatawag na pinakamalakas na diktador sa pagtatapos ng panahon ng Edo na siyang naghasa ng Shinto Munen Ryo, ang tagapagtatag at pinuno ng Shinsegumi, ang direktor general na si Serizawa Kamo? O kaya't ang 4 na mamamatay ng Bakumatsu na nagbago ng nasabing panahon gamit ang kanilang mga espada na sina Okada, Izo, Tanaka Shinbei, Towakami Gensai at Nakamura Hanjiro. Heto na at ipapakilala na ang lalaking nakasuot ng isang haori na may light blue na checkered pattern ay kinatakutan ng ibang mandirigma na parang isang demonyo. Ang espada na nagkulay ng takot sa Kyoto at Osaka at dugo sa panahon ng Bakamatsu, ang kanyang totoong pagkakakilanlan, isa ba siyang tao, o isa ba siyang demonyo? Ang pinakamalakas sa kasaysayan ng sangkatauhan na manslayer, ang kapitan ng unang unit ng Shinsengumi, si Okita Soji. Hanep ka Heimdall, apakaangas ng pagpapakilala mo sa mandirigma ng sangkatauhan, hindi halata na paboritong karakter ng mga author si Okita no. Di malilimutan ni Soji ang Japan, na pati ang amoy ng dugo ay katulad ng dati. Ang pinakamalakas na manslayer sa kasaysayan ng sangkatauhan at ang pinakamalakas na godslayer, tinanong ni Heimdall kung sino kaya ang lalabas na pinakamalakas. Sa pagsambit nung fight ay agarang lumusab si Okita, ngunit handa man si Okita na lumaban, nasa iba ang atensyon ni Susano.
Makikita na napahinto si Okita at tinanong siya ni Susanoo kung siya ba si Okita Soji, at sumang-ayon naman ito sa tanong niya. Tinanong na rin ni Susanoo kung ang malapit ba sa kanila ay ang Aikdaya, at muling sumang-ayon si Okita. Nakilala niya ito bilang ang lugar kung saan ang Shinsengumi na may 4 na tao lamang ang lumaban sa 20 miyembro ng Choso at Toso Loyalist Samurai. Na ito na ang nag-iisang Aikdaya at nakikita ni Susanoo ang mga bakas ng espada sa mga pader. Ang resulta ng Ikidaya na insidente ay talagang nakopya nila. Nagulat naman si Okita sa nalalaman ni Susanoo at dahil ang Bakumatsu period ay ang kanyang nag-iisang dreamland. Tinanong siya ni Okita Soji kung may halaga ba sa kanya ang lugar na iyon, at sinabi ni Susanoo na ang espadang kanyang nilikha ay lumakas sa mahabang panahon, at ang panahong iyon ay ang Bakumatsu period at nakasanayan nila ang sining ng manslaying, kaya naghintay ng matagal si Susanoo para ang pinakamalakas na manslayer ng Bakumatsu period at ito na ang pagkakataon ni Susanoo no Makoto para makalaban siya. Medyo natigilan naman si Okita, pero may sumigaw ng pangalan niya, at dito na nag-usap ang mga miyembro ng Shinsengumi. Nag-usap-usap ang mga ito tungkol sa madaling pagka-distract ni Okita, pati na rin ang malakas na pananalita ni Agakura. Di rin nakaligtas ang pang-aalaska ng isa laban kay Shinpachi na sinabihang palaging seryoso. Napigilan naman ang dalawa ni Isami Kondo, at galit na galit ang mga loko dahil sa pagkakabatok sa kanila. Napangiti naman si Okita Soji sa pinaggagawa ng mga kasamahan niya, at nagparamdam naman ng pagsusuporta ang ibang Shinsengumi sa kanilang kapitan. Naipakilala rin ang ibang miyembro ng Shinsengumi, katulad ng kapitan ng 3rd Unit ng Shinsengumi na si Saito Hajime, pati na rin ang kapitan ng 2nd Unit na si Agakura Shinpanchi. Kasama rin ang kapitan ng 6th Unit na si Ino Genzaburo at ang kapitan ng 8th Unit na si Todo Hisop. Huwag din natin kalimutan sina Abiro Aisaburo ang miyembro ng Miburo Shigumi at ang intelligence officer ng Shinsengumi na si Kei Shimada. Kasama rin ang Deputy Chief ng Shinsengumi na si Yamanami Keisuke pati na rin ang kapitan ng 10th Unit na si Harada Shinosaka. Alam na rin nila na sa mga oras na iyon, na malakas si Okita Soji kumpara sa iba. Dito na napasabi si Okita na malusog ang kanyang katawan, magandang hangin at ang pinakamalakas na kalaban. Tuwang-tuwa si Okita na kaya niya lumaban hanggang patayan sa oras na iyon. Sa pagsabi pa lang ni Okita na malusog ang kanyang katawan ay mukhang senyales na ito ng mga author na si Susanoo ay may kalalagyan mga corpse. Pero ang malaking tanong ngayon, buhay pa kaya sina Buddha at Beelzebub sa mga oras na to? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.